What's up at welcome sa Pochoklak. Ito ang ikalawang episode ng Relitico kung saan tinitingnan natin ang mga relo ng mga politiko. Ang talino, di ba? Sa episode na to, titingnan natin ang mga relo ng Tulfo Brothers na sila Sir Erwin, Sir Rafi at Sir Ben. Tara na! Kandidato sa pagkasenador, Erwin Tulfo. Karinderya dito sa Tacloban. Kilalang kilala itong karinderya na ito kung tawagin ng Yolanda's Karinderya. So makikita nyo yung relo na suot ni Sir Erwin dito, isa tong Rolex. Simple lang ang datingan yan pero pang matagalan yan. Sa totoo lang halos lahat ng celebrity and mga politiko na tinitingnan ko, they have at least one Rolex in their collection, and that's because Rolex just makes great watches with great build quality and a timeless design. And dito sa case na to, tingin ko Oyster Perpetual to. Black ang dial, it has stick markers, it has a time-only display. Ibig sabihin, oras lang yung pinapakita niya, walang date. At dahil dyan, tingin ko, this is a Rolex Oyster Perpetual reference 114300 with a diameter of 39mm. Ang Oyster Perpetual, ang entry-level watch ng Rolex. And sa totoo lang, personally, bukod sa Explorer, the Oyster Perpetual is my favorite design from the brand Rolex. Discontinued na ang 39mm version ng Oyster Perpetual, pero kung trip nyo to, makikita nyo pa rin yan sa secondary market at may mga nagbebenta niyan for about 440,000 pesos. Kung trip nyo yung ganitong look, the Citizen brand has an offering na medyo malapit-lapit dyan sa itsura na yan. Ang watch na ito ay ang Citizen Suyosa at ang kaibahan lang siguro nito na pinaka-key, meron tong date, tapos mapapansin nyo din, integrated ang bracelet ng Suyosa dun sa case. Unlike the Oyster Perpetual na kung gusto nyo, pwede nyo tanggalin yung bracelet nyan and it would not matter as much to the design. Yung size naman nito, nasa 40mm and yung retail price nito sa Pinas, nasa 23,500 pesos. Pero on the secondary market, nakakita ako nito around 16,000 pesos. So kung gusto nyo ma-achieve yung look na ganyan, idol nyo si Sir Erwin, you cannot go wrong with Citizen Suyosa. Senador Rafi Tulfo. Hindi, minsan nakupo kami ni Jocelyn dyan. Sige. Ganun ako. Tapos yung sa harap ko, low-waisted pants. Nakita ko yung tibak. Sabi ko, Diyos, pang... Okay, so makikita nyo dito parang octagon na curved yung shape ng relo na suot ni Sir Rafi at meron itong rubber strap. So sa tingin ko, based din sa profile ng mga relo ni Sir Rafi na nakikita ko sa mga palabas niya, ito ay isang Patek Philippe Aquanaut, specifically the reference 5167A in black and stainless steel. Yung Patek Philippe is a very great brand, no? It's part of the Holy Trinity. Kasama yan ng Vacheron Constantin at Audemars Piguet dyan sa Holy Trinity of Swiss watchmakers na yan. At itong Aquanaut, nirelease to noong 1997. Inspired by a watch that is also included in Patek Philippe's catalog, which is the Nautilus. At ngayon din, sikat din yung Nautilus, no? At mapapansin nyo, napaka-sporty ng dating nitong Aquanaut, which is contrary to most of their catalog. Kasi ang Patek Philippe, normally gumagawa yan. Mga dress watches. Ibig sabihin ng dress watches, pang-pormalan yung datingan yan. At yung SRP ng modelo na to, medyo mataas. Nasa 1.5 million pesos. Mataas lang ng konti doon. Pero dahil patok na patok ang Aquanaut, wala kayong makikita nito sa mga tindahan ng Patek Philippe. Instead, titingin kayo sa secondary market if you want the watch now. At makikita nyo sa secondary market, it would be sold na from a range of 3.1 million to 4.5 million pesos depending on the condition of the watch and depending on when it was first purchased. So yung alternative naman na naisip ko, dahil nga may kamahalan to, in choosing that alternative, I consider two main things. Una, yung hugis ng Aquanaut na mukhang TV yan. At pangalawa, yung strap nito na itim na nakadikit sa case. Regardless of the material, no? At ang napili kong alternative ay ang Timex E-Line reissue. Itong relo na to, makikita nyo, TV case din at black leather strap na nakadikit din sa case ng relo, katulad ng Aquanaut na suot ni Sir Rafi dito.
In terms of the case size nga lang, medyo malayo-layo siya sa Aquanaut, no? Kasi 34mm lang to, ang Aquanaut nasa 40.5mm ang diameter. Pero considered unisex sizing naman itong 34mm at typically for square cases like this, it wears larger than normal, no? And honestly, I'm a fan of classical sizing. Kaya nire-recommend ako sa inyo itong relo na to. Automatic din tong watch na to, and personally, no, kung nagsisimula pa lang kayo sa automatic watches, I think this is a great place to start. And ito, nakasale nga sa website ng Timex to eh. So, I'll put the link in the description. Mapapagastos ka ng halos 13,800 para mabili tong relo na to. But I think kung starter watch nyo to, or kung gusto nyo lang makuha yung dating ng relo na suot ni Sir Rafi, I think magandang choice itong Timex. Isa pang kandidato sa pagkasenador, Ben Tulfo. Let me explain a little bit. My father was in the military and wala kaming stable environment. So we'll be transferred from one province to the other. Lahat na bully na tikman ko eh. And so being a bully, Okay, so medyo mahirap i-interpret, no, kung ano yung relo na suot ni Sir Ben dito. Pero may mga standout features siya. Pinakauna yung rose gold case. Pangalawa, yung rubber strap niya. At pangatlo, makikita nyo, merong tatlong maliliit na dial doon sa main dial ng relo na suot ni Sir Ben. Yan ay tinatawag na mga sub-dials. At ibig sabihin yan, chronograph ang relo na to. At dahil dito na pagtanto ko, malamang Breitling to, specifically isang Breitling Chronomat B01 in 42mm diameter. At itong brand na to, yung Breitling, no, na-establish yan noong 1880s, matagal na. But throughout their history, they've gone through many transformations as a brand. But in its modern state, the brand projects itself to be very sporty. Kaya puro mga atleta ang kinukuha niya na endorser. At top of mind, siguro yung pinaka-prominent, yung si Erling Haaland, who is a football player who plays for Manchester City. And second would be Giannis Antetokounmpo, who plays for the Milwaukee Bucks in the NBA. So, sa mga basketball fans dyan, I'm sure kilalang kilala nyo si Giannis, no? At online, makikita nyo, ang relo na to umaabot ng 18,900 British pounds. Pag kinonvert nyo yun sa pesos, nasa halos 1.4 or around 1.4 million pesos ang halaga ng relo na to. At as an alternative, I think bukod dun sa kulay, no, na rose gold at being a chronograph, mahalagang i-take into account yung sporty na dating ng relo na ipopropose ko sa inyo as an alternative. At dahil dyan, napunta ako dito sa Tissot T-Race chronograph. At ang key difference nung dalawa, yung movement niya. Kasi itong chronomat na suot ni Sir Ben dito, automatic. Pero itong pinopropose kong alternative has a quartz movement. At yung pagka-rose gold nito, hindi ito solid rose gold. This look is achieved with PVT coating, no? Kaya naman mas mura ito, significantly. It retails for 38,300, but you can get a discount and you can get it for almost 33,000. I've put the link in the description kung interesado kayo, no. Mabibili niyo 'yun from Lucerne Lux, which is one of the more prominent authorized dealers here in the Philippines. So 'yun, tingin ko magugustuhan niyo 'to. Very sporty at the same time it has that rose gold look. And knowing Tissot, no, matagal na rin tong brand na 'to at gumagawa din sila ng mga matitibay na relo. Oo, pangiting-iting nila ako in love sa'yo. Ayun, nakita na natin ang mga relo ng Tulfo Brothers. Una, tiningnan natin si Sir Erwin at ang kanyang Rolex Oyster Perpetual. Pangalawa, yung kay Sir Rafi. Ito ay isang Patek Philippe Aquanaut. At pangatlo, yung kay Sir Ben na isang Breitling Chronomat. Sa tatlong relong to, personally, at sa labanan ng tatlong relong to, pinakagusto ko yung Oyster Perpetual. Lalo na with the black dial, napaka-versatile nitong relong to. Kahit anong occasion, magagamit to ni Sir Erwin. At kayo, i-share nyo din kung ano yung sa tingin nyo yung relo na pinakamaganda na suot ng mga Tulfo Brothers na tiningnan natin today. Sabihin nyo din kung trip nyo yung mga alternatives or baka may mga mas naisip kayo na mas fit doon sa relo ng tatlo. At mag-like kayo pag may time kayo, please comment, subscribe to the channel. Yung support nyo
means so much to me, to this starting channel. Maraming salamat sa oras. Laters, yo!